Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina at ang paghihiganti, yan ang aming rason para huminga. 7 taon ang nakakalipas nang maranasan ni Bettina Mendoza ang impyerno sa lupa, sa ilalim ng bugso ng ulan at sa harap na naglalakihang gate ng mansyon ng mga Ronquillo. Tinapon siya ng kanyang asawang si Raven Ronquillo. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay. Buntis, duguan ng puso't biktima ng isang maruming iskandalo na itinanim ng mga taong inggit sa kanya. Naiwan siyang walang sandigan. Huwag mong ipilit sa akin ang mga bata na yan, Bettina. Dahil sa oras na makita ko ulit ang pagmumukha ninyo, sisiguraduhin kong wala na kayong babalikan. Ang huling mga salitang tumatak sa isipan ni Bettina bago siya tuluyang tinalikuran ng kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ngunit ang tadhana ay may malupit na biro. Nagbabalik si Bettina sa Pilipinas. Hindi na siyang mahinang asawa ng madaling saktan. Siya na ngayon ang misteryosong CEO ng isang global conglomerate na handang lamunin ang imperyo ng mga Ronquillo. Ngunit ang kanyang pinakamalakas na alas, ang kanyang 37 taong gulang na mga anak, ang Ronquillo triplets. Asher, ang cold strategist. Sa edad na 7, kaya niya pabagsakin ng stock market sa isang kumpas lang ng kamay. Siya ang utak sa likod ng unti-unting pagkalugi ng kumpanya ng kanyang ama. Blake, ang tech genius. Walang firewall na hindi niya kayang pasukin. Hawak niyang lahat ng maruruming sekreto ng mga taong umapi sa kanyang ina. Connor, ang ruthless manipulator. Gamit ang kanyang inosenteng mukha't dila na kasing talim ng patalim. Kaya niyang pag-away-awayin ng mga kaaway ng kanilang ina nang hindi siya namamalayan. Habang unti-unting gumuhang mundo ni Raven, isang gabi muli silang nagtagpo. Ngunit sa halip na takot ay matitigas sa tingin mula sa 3 batang kamukhang kamukha niya ang sumalubong sa kanya. Mr. Ronquillo, we're not here for your money, sabi ni Asher habang malamig ng ngiti. We're here to watch you lose everything, just like what you did to our mother. Sa gitna ng digmaan ng puot at nakaraan, muli bang mag-aapoy ang damdaming matagal ng ibinaon? Kaya bang palambutin ng mga munting demonyo ang pusong bato ng kanilang ama? O tuluyan nilang sisirain si Raven hanggang sa wala nang matira? Sisimulan ng laro, at sa larong ito, walang patawad dahil ang mga Ronquillo triplets ay hindi marunong sumuko. Ang langit sa gabing yon ay kulay uling, tila nakikiramay sa kadilimang bumabalot sa mansyon ng mga Ronquillo. Ang marahas na kulog ay paulit-ulit na gumigising sa katahimikan ng Forbes Park. Ngunit walang mas hihigit pa sa ingin ng basag na kristal sa loob ng ingranding sala ni Raven Ronquillo. Lumayas ka. I don't want to see your filthy face in this house ever again. Ang boses ni Raven ay parang hagupit ng latigo. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mamahaling sutla ng polo ay bahagyang nakabukas sa itaas. At ang kanyang mga mata, ang mga matang dati tinitingnan si Bettina na may pagsinta, ay puno na ngayon ng pandidiri. Raven, pakinggan mo ko. Nakikiusap ako. Hindi totoong mga litratong yon. Setup lang yon ni Miranda. Pinagplanuhan nila ito. Kumihikbi si Bettina Mendoza Ronquillo habang nakaluhod sa malamig na sahig na gawa sa Italian marble. Ang kanyang pisngi ay namumula pa mula sa sampal na tinanggap niya kanina mula sa biyanang si Doña Estela. Setup? Isang mapait at nakakanginig na tawang pinakawalan ni Raven. Inihagis niya sa harap ni Bettina ng isang makapal na envelope. Nagkalat ang mga litrato sa sahig. Mga litrato nagpapakita kay Bettina na tila na sa loob ng isang kwarto ng hotel kasamang ibang lalaki. Magkayakap at tila na sa gitna ng isang mainit na tagpo. The camera doesn't lie, Bettina. My own eyes don't lie. Habang nagpapakapagod ako sa kumpanya, abala ka sa paghahanap ng aliw sa iba? You're nothing but a gold-digging cheat. Hindi totoo yan, sigaw ni Bettina. Ang kanyang boses ay paus na sa kakaiyak. Pilit niyang inabot ang binti ng asawa. Raven, asawa mo ko. Kilala mo ko. Hindi ko magagawa yan sa'yo dahil mahal kita. At Raven, may kailangan kang malaman. Magiging magulang na tayo. Buntis ako, Raven. Magkakaanak na tayo. Napatigil ang buong mundo ni Bettina nang makitang reaksyon ni Raven. Inasahan niyang lalambot ito na kahit papaano ay titigil ang galit nito para sa bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang nakita niya isang masiding puot. Dinaklot ni Raven ang panga ni Bettina at pilitong iniharap sa kanya. Anak, sa tingin mo ba'y ganon ako katanga?
pagkatapos mo makipagtalik sa kung sino-sinong lalaki na binibintang mo sa akin ng bungang tulog mo. That child, if it even exists, is a bastard. Hindi ko dugong nananalaytay dyan. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Bettina. Ang sakit ng sampal ay wala sa kalingkingan ng sakit na dinulot ng mga salitang iyon. Ang itatwa ang sariling anak ay ang pinakamasakit na parusang matatanggap ng isang ina. Bitawan mo siya, Raven. Isang boses ng babae ang nangibabaw. Lumabas mula sa dilim si Miranda, ang pinsan ni Raven na matagal na may lihim na pagtingin dito. May bakas na mapait na tagumpay sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Bettina. Hayaan mo ng babaeng yan. She's toxic. She'll only bring shame to the Ronquillo name. You're right. Malamig na tugon ni Raven. Binitawan niyang panga ni Bettina na tila ba may nakakahawang sakit ito. Guard, throw her out. Ngayon din. Raven, wag. Gabi na. Bumabagyo sa labas. Raven! Walang nagawa si Bettina nang kalad ka rin siya ng dalawang malalaking bodyguard. Ang kanyang mga kuko ay kumayod sa sahig at pilit na kumakapit sa kaisa-isang tahanang alam niya, ngunit ang kanyang lakas ay walang binatbat. Nang bumukas ang higanting pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Tinulak siyang palabas at bago pa man siya makabangon, ang kanyang malit na maleta ay inihagi sa kanyang tabi. Ang pagsara ng pinto'y hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang Mrs. Ronquillo. Nakalubog sa putik si Bettina, basang-basa't nanginginig. Ang kanyang manipis na bestida ay dumidikit na sa kanyang katawan. Hawak ang kanyang tiyan, pilit siyang tumayo. Tumingala siya sa bintanang silid nila ni Raven. Nakita niyang anino ng lalaki, nakatayo, matigas at walang balak na lingunin siya. Tandaan mong gabing ito, Raven Ronquillo. Bulong ni Bettina sa gitna ng hagulhul at dagundong ng kulog. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagsinta ay dahan-dahang napalitan isang mapanganib na ningas. Tinapon mo ko na parang basura. Tinatuwa mo sarili mong mga anak. Sinusumpa ko. Balang araw luluhod ka sa harap ko. Hihilingin mo na sana pinatay mo na lang ako ngayong gabi. Dahil sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin ko wala nang matitira sa pangalang pinagmamalaki mo. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit na tila ba ay selyo sa isang madilim na kasunduan. Sa gitna ng unos, isang babaeng sugatan na nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung paano siya mabubuhay, ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang Bettina Mendoza na pumasok sa mansyong yon ay patay na, at ang Bettina na sinilang ng bagyong ito ay hindi marunong magpatawad. Ang loob ng mansyon ng mga Ronquillo ay kasing lamig na sementeryo, kahit pa nakasaran lahat ng bintana laban sa bagyo. Sa loob ng kanyang study room nakatayo si Raven Ronquillo sa harap ng malaking glass window. Isang baso ng double shot whiskey ang hawak niya. Ang kanyang mga knuckles ay puting-puti sa higpit ng pagkakahawak sa baso. Hindi ko akalain na magagawa niya yun, Raven. All this time, akala natin ay siya inosenteng anghel na kinuha mo sa hirap. Ang boses ni Miranda ay malambot, puno ng kunwaring simpatya, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa likuran ng pinsan. Nilapag niyang kanyang kamay sa balikat ni Raven, isang kilos sa tila nagpapatahan, ngunit ang totoo ay nagmamarka ng kanyang teritoryo. Tingnan mo ito, Raven. Hindi niya lang mga litrato sa hotel ang nakuha ng private investigator na kinuha ko para sa iyo. Marami pa. Nilatag ni Miranda ang mga ebidensya sa mesa. Mga peking bank statement na nagpapakita ng malalaking transfer mula sa kumpanya ni Raven patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Bettina. Kasama rin ang mga printout ng mga peking chat logs, kung saan kunwaring pinagtatawanan ni Bettina si Raven kasamang isang lalaki. Sinasabing gagamitin niya lang ang pera ng mga Ronquillo bago siya tuluyang makipagtanan. She was planning to leave you, Raven. Noon pa man ang balak niya ubusin ang yaman mo at ipahiyang pangalan mo sa buong business world. That pregnancy is a classic move. Gagamitin niyang bata para makuha ang kalahati ng assets mo sa oras na mag-file siya ng annulment. Shut up, Miranda! Bulyaw na Raven sabay lagok ng alak. Ang init na whiskey hindi kayang tapatan. Ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. I love her. I gave her everything. And she's spot on that love, Raven. Gatong pa ni Miranda, ang kanyang mga matay kumikinang sa tuwa habang nakikitang pagdurog sa puso ng lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa apelyido mo. Hindi nga natin sigurado kung ilan ang naging lalaki niya. Bago ka pa niya nauto, she's a professional gold digger, a master of deception. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miranda, unti-unting nabubura ang magagandang alaala ni Raven kay Bettina. Ang mga tawa ni Bettina, ang kanyang pag-alaga,
Ang kanyang mga halik, lahat ng yun ay nagmukhang bahagi ng isang malaking palabas. Ang laso ni Miranda ay mabilis na kumalat. Ginagawang puot ang bawat tibla ng pagmamahal ni Raven. Ipapalinis ko ang lahat ng bakas niya. Sa bahay na ito, utos ni Raven. Ang boses ay wala ng emosyon. Lahat ng gamit niya, sunugin niyo. I want her name erased from my life. From this day on, Bettina Mendoza is dead to me. Don't worry, Raven. I'm here. I'll make sure the Ronquillo name remains untarnished. Bulong ni Miranda habang selyado ng kanyang tagumpay. Samantalang sa labas ng mansyon, sa ilalim ng tulay ng ilang kilometrong layo, nakasandal si Bettina sa malamig na pader. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat sa trauma ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang tiyan. Hindi ko kayo pababayaan, bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig pero may determinasyon. Kung itinapon man tayo ng inyong ama, dahil sa mga kasinungalingan, palalakihin ko kayo sa katotohanan. At ang katotohanan yun ay ito, wala tayong kailangan kung hindi ang isa't isa. Sa gabing yun habang inuubos ni Raven ang bote ng whiskey para malimutan ang sakit at habang pinagdiriwang ni Miranda ang kanyang tagumpay, isinilang isang bagong Bettina, isang babaeng handang magtiis ng gutom, pagod at pangungutya para lang maprotektahan ang mga munting buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi alam ni Miranda ang naapoy na sinimulan niya ay siyang tutupok sa kanila badang araw dahil ang mga batang tinuring nilang bastardo ay lalaki may talinong hihigit pa sa pinagsama-samang galing ng mga Ronquillo. Ang paninira ni Miranda sa pangalan ni Bettina ay magiging gasolina para sa pagbangon ng isang imperyo na walang sino man ang makakapigil. 7 taon na nakalipas. Manhattan, New York. Sa tuktok ng isang glass skyscraper na tanaw ang buong Central Park, isang penthouse ang nagsisilbing kuta ng katahimikan at karangyaan. Ngunit sa loob ng isang silid na puno ng naglalakihang computer monitors, ang katahimikang yun ay binabasag na mabilis na tunog ng pagtitipa sa keyboard. Target identified. Ronquillo Corp's firewall is astina sa paper. Bori, isang malamig at batang boses ang maningaw-ngaw. Si Blake, sa edad na 7 kanyang mga daliri mas mabilis pa sa mga professional hackers ng Interpol. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng agil ay nakatitig sa mga scrolling codes na kulay berde sa kanyang screen. Ang kanyang mukha, isang carbon copy ni Raven Ronquillo. Ang panga, ang ilong, at ang mapagmataas na aura. Don't play with your food, Blake, puna ng isa pang batang nakaupo sa isang couch. Nagbabasa ng The Art of War ni Sun Tzu. Siya si Asher. Kung si Blake ang kamay, si Asher ang utak. We need to bleed them slowly. Kapag pinabagsak mo kagad ang server nila, malalaman nilang may umaatake. Gusto ko silang makita maghabol ng hininga habang unti-unti nating kinukuha ang kanilang shares. You guys are too serious? Singit naman ang pangatlong bata, si Connor, habang pinaglalaruan ng isang mamahaling fountain pen. Siya ang mayroong pinaka nakakaakit ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng manipulasyon. I already talked to their main supplier in Europe using a voice modulator and a dummy identity. I convinced them that Ronquillo Corp is facing bankruptcy. Tomorrow they pull out their contacts. That's more fun, right? Silang Ronquillo triplets. Ang mga batang tinaboy bilang bastardo. Ngayon ay mga henyong magluluto ng katapusan ng imperyong nagtapon sa kanilang ina. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng white power suit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaban at ang bawat takbang niya ay puno ng otoridad. Si Bettina Mendoza. Wala nang bakas ang basang-basa at sugatang babaeng nagmakaawa sa Forbes Park. 7 taon na nakakalipas. Boys, stop working. It's dinner time. Malambot ngunit matatag na utos ni Bettina. Agad na tumayong tatlo sa harap ng ibang tao, sila'y mga ruthless genius. Pero sa harap ng kanilang ina, sila'y mga mapagmahal na anak. Mom, look! Pagmamalaki ni Blake habang pinapakitang screen. This is the man who made you cry, right? I just drained 5% of his personal liquid assets into an untraceable offshore account. Consider it as your advance birthday gift. Tumitig si Bettina sa litrato ni Raven sa screen. Isang pamilyar na kurot sa pusong naramdaman niya. Pero kagad itong napalitan ng puot. Ang mukha ng lalaking minahal niya ay tila isang paalala na lamang ng kanyang kahinaan noon. Asher, Blake, Connor, I told you, I can handle this myself. Sabi ni Bettina habang hinahaplos sa mga pisngi ng kanyang mga anak. No ma'am, seryosong sagot ni Asher. He threw you out like trash. He called us bastards. He doesn't deserve the air he breathes. We are the Ronquillos he never wanted.
and we are the Roncilius who will take everything from him. And Miranda? Tanong ni Bettina. Ang boses ay naging malamig. The bitch? Connor smirked, his eyes glinting with malice. I've sent her some anonymous gifts. Small things to make her paranoid. Later I leaked the fake evidence she used against you to the board of directors. She'll be an outcast before she can even say sorry. Huminga ng malalim si Bettina. Sa loob ng 7 taon nagtrabaho siya ng doble, triple, hanggang sa itayo niya Mendoza Global. Ngunit hindi niya akalain ng kanyang mga anak ang magiging mas masugid sa paghihiganti kaysa sa kanya. We're going back to the Philippines next week, pahayag ni Bettina. Natahimik ang tatlo bago sabay-sabay na sumilay ang isang mapanganib na ngiti sa kanilang mga labi. Finally, bulong ni Blake, the lion is going back to his den, but he doesn't know we've already set the traps. Pack your things, boys, sabi ni Bettina habang nakatingin sa labas ng bintana. Tila nakakita ang layo ng Maynila. Raven Roncilio, humanda ka. Ang pamilyang tinapon mo ibabalik na para singilin ka kasamang interes. Sa gabing yon ng 37 taong gulang na bata ay hindi nagplano ng laro o laruan. Nagplano sila ng isang sistematikong pagwasak sa isang bilyonaryo. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ni Raven at Bettina. Ito ay digmaan na sa pagitan ng isang amang walang alamat ng 3 anak na walang patawad. Ang init na bansang Pilipinas tila isang pamilyar na yakap na may kasamang tindi ng saksak para kay Bettina. Paglabas pa lamang niya sa pribadong hangar ng Ninoy Aquino International Airport, sinalubong siya ng mga mamahayag na nagkakagulo para makuha ang kanyang pahayag. Miss Mendoza, is it true that Mendoza Global is planning to acquire the majority shares of Roncilio Corp? Miss Bettina, sino man ang iyong 3 anak na balitang mga child prodigies? Hindi kumibo si Bettina. Sa likod ng kanyang oversized Chanel sunglasses, ang kanyang mga mata na natiling matigas at walang emosyon. Suot ang isang kulay pulang suit na tila sumisimbolo sa dugo at tagumpay. Naglakad siya na may otoridad. Sa kanyang magkabilang panig, ang kanyang secret weapon ay nakasunod. Ang triplets. Sina Asher, Blake at Connor ay nakasuot ng matchy-matching navy blue suits. Hindi sila mukhang mga bata, bukas silang mga mini adults na handang mamuno sa mundo. Ang kanilang seryosong mukha ay nagpatahimik sa ilang mga reporter na malapit sa kanila. Mom, masyadong maingay dito, bulong ni Blake habang tinitinan ng kanyang tablet. I already disabled the tracking devices of the paparazzi cars outside. We'll be in the hotel in 15 minutes. Good job, Blake. Tipid na sagot ni Bettina, samantalang sa kabilang panig ng Luzon sa loob ng boardroom ng Roncilio Corp, ang hangin ay kasing bigat ng tingga. Si Raven Roncilio ay nakaupo sa dulo ng mamahabang mesa. Ang kanyang mga matay nakapako sa malaking screen kung saan ipinakitang balita tungkol sa pagdating na CEO ng Mendoza Global. Raven, we have a problem. Bunga ni Miranda na ngayon tumatay yung Chief Operating Officer ng kumpanya. Bakas ang kaba sa kanyang boses na pilit niyang tinago sa likod ng kanyang makapal na makeup. Mendoza Global is aggressively buying our stocks at ang babaeng yan. Raven, she looks exactly like... I know who she is, Miranda. Puto ni Raven ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. 7 taon nang lumipas, ngunit ang pangalang Bettina ay tila isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Sa loob ng 7 taon, naging mas malupit si Raven. Mas naging malamig. Ang kanyang puso'y naging bato, lalo na't hanggang ngayon ay wala siyang mahanap na katunayan na nagtaksil ngang asawa. Liban sa mga ebidensya ni Miranda na unti-unti niya nang pinagdududahan. And who are those kids? Tanong ni Raven habang tinititigan ng triplet sa screen. Isang kakaibang pintig ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang bagay hindi niya maipaliwanag. Ang mga batang yon, ang paraan ng kanilang pagtayo, ang talas ng kanilang mga mata. They look familiar. Probably some bastard she had with her lovers abroad. Mabilis sa sagot ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Raven, we need to focus. She's here for revenge. Kailangan nating pigilan ang merger na gagawin niya. Hindi sumagot si Raven. Nilapitan niyang monitor at tinitigan ng mukha ng batang si Asher. It's like looking at a mirror, isip niya. Ang bata may parehong korba ng labit ang parehong mapagmata sa tingin ni taglay niya noong bata pa siya. Ang gabing naging abala para sa triplet sa loob ng kanilang presidential suite sa Peninsula Manila. Habang si Bettina ay abala sa mga tawag, ang tatlo'y nakapaligid sa isang holographic map ng Roncilio Building. Brother, I found the weak spot, ani Asher, tinurong isang sektor sa kumpanya. This is their logistics department. If we cut their supply chain for 48 hours, they will lose billions in penalties. I handle the digital side, sabi ni Blake, ang kanyang mga daliri sumasayaw sa keyboard. I'm currently installing a Trojan in their main server. I name it the Bastard Skiff.
Every time Raven Ronquillo opens his computer, it will play the sound of a baby crying for exactly 3 seconds. Psychological warfare. I love it, komento ni Connor habang humigop ng mainit na chocolate. While you guys do the dirty work, I'll be the face. Mama siya meeting tomorrow with the board of directors. I'll make sure to accidentally meet our dear father in the hallway. Connor, be careful, paalala ni Asher. He's a predator. He's a predator but we are the extinction event, nakangising sagot ni Connor. Kinabukasan ng main lobby ng Ronquillo Corp ay puno ng tensyon. Dumating ang convoy ni Bettina. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-50 palapag, sinalubong sila ni Raven. Ang sandaling yun ay tila tumigil ang oras. Nakatitig si Raven kay Bettina. Ang babaeng tinapon niya sa ulan ay mas maganda na ngayon, mas matapang at may dalang aura na isang reyna. Pero mga mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang 3 batang nakatayo sa harap niya, humarang. Sa kanya na tila mga gwardiya ng kanilang ina. Move, malamig na utos ni Raven sa mga bata. You're in our way, mister, sagot ni Asher. Hindi man lang kumukurap. Ang kanyang boses ay kahit bata pa may otoridad ni kinagulat ng lahat ng empleyadong nakamasid. Do you know who am I? Tanong ni Raven at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. We know exactly who you are, sagot naman ni Connor, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You are the man who is about to lose his throne. And we are the ones who are going to take it. Lalong kumunot ang noon ni Raven. Lumingon siya kay Bettina na hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita. Bettina, what is the meaning of this? Sinong mga batang ito? Lumapit si Bettina. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang stiletto sa sahig. Tumigil ito sa tapat ni Raven, sapat na parang maamoy nito ang kanyang pamilyar na pabango. Isang halo ng vanilla at panganib. They are my sons, Raven. Malamig na sabi ni Bettina tungkol sa tinatanong mo kung sinong ama nila. Huwag kang mag-alala. Sabi mo nga 7 taon na nakalipas, wala silang ama. Sila'y mga bastardo, hindi ba? Naramdaman ni Raven ang isang malakas na sampal sa kanyang konsensya. Ang mga salitang binitawan niya noon ay bumabalik sa kanya na parang mga bala. Bettina, we need to talk. In private, giit ni Raven, pilit na hinawakan ang braso ni Bettina. Ngunit bago pa man dumapong kanyang kamay, mabilis ang humarang si Blake at tinulak ang kamay ni Raven gamit ang isang tablet. Don't touch our mother with those filthy hands, Mr. Ronquillo. Base sa records mo, you have a history of being ruthless. We don't like people who hurt our mom. Raven, singit ni Miranda sa kakarating lang. Huwag mo pakinggan mga batang yan. Bettina, umalis ka na rito. You have no right to be here. Tumingin si Connor kay Miranda at pagkatapos ay sa kanyang relo. In 3, 2, 1. Eksaktong pagkatapos ng bilang ni Connor ang lahat ng phone ng mga empleyado sa lobby sabay-sabay na tumunog. Isang notification ang lumabas. Isang video leak na nagpapakita kay Miranda ang nakikipag-usap sa isang lalaki para i-edit ang mga litratong ginamit laban kay Bettina. 7 taon na nakakalipas. Namilog ang mga mata ni Miranda. Namutla siya sa parang tela. What is this? Ungol ni Raven habang tinitingnan ang kanyang sariling phone. The truth, Dad, bulong ni Asher. Ang salitang dad ay puno ng pait at pag-uuyam. And this is just the beginning. Ang lobby ng Ronquillo Corp ay naging mistulang isang malaking arena. Ang bawat empleyadong nakatitig sa kanilang mga cellphone, nakatutok sa kumakalat na video ni Miranda, ay hindi magkamayaw sa bulungan. Ang video ay malinaw. Si Miranda, kausap isang lalaking may hawak na brown envelope. Habang binabayaran ito para i-edit ang mga litratong nagpahama kay Bettina, 7 taon nang nakakalipas. Raven, hindi yan totoo. Deepfake lang yan. Pinagkakaisahan nila ako, sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niya inaabot ang braso ni Raven. Ngunit si Raven Ronquillo ay hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 3 batang nasa harap niya. Ang kanyang puso'y tila hinahakot ng isang higanting kamay. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong tumatagos sa kanyang kaluluwa ang katotohanan. Itinapon niya ang kanyang sariling dugo at laman. Ang galing mo palang aktres, Tita Miranda, sabi ni Connor. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Pero sa panahon ngayon, ang katotohanan hindi na kayang itago ng kahit anong makapal na makeup. Sino nag-upload nito? Bulyaw ni Raven. Bagaman alam niya na ang sagot, lumingon siya kay Blake na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa tablet nito. Ako, maikling sagot ni Blake, sabay taas ng kanyang paningin
Ang kanyang mga matay walang kahit na anong emosyon. And that's just the low resolution version. Gusto mo ba ng 4K, Mr. Ronquillo? I have the raw files, the bank transfers, and even the IP address of the editor she hired. Everything is already sent to the police. Bettina, sa wakas naibigkas ni Riven ang pangalan ng asawa. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi at kalituhan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ngayon mo lang ito ipinakita? Isang mapait na tawang pinakawalan ni Bettina. Ang tunog nun ay parang basag na kristal. Sinabi ko, Raven, 7 taon na nakakalipas habang nakaluhod ako sa harap mo sa gitna ng ulan. Sinabi kong totoo. Pero anong ginawa mo? Pinili mong maniwala sa laso ng pinsan mo kaysa sa asawa mo. Pinili mong tawaging bastardong mga anak mo. Sa bawat salitang binibitawan ni Bettina, parang may sumasabog sa loob ni Raven. Ang alaala ng gabing yon. Ang iyak ni Bettina, ang kanyang pagsusumamo, ay bumalik sa kanya ng may kasamang matinding hapdi. Hindi ko alam. Hindi ko akalain. Dahil wala kang tiwala, putol ni Asher, ang panganay sa triplets. Humakbang siya sa gitna, humaharang kay Raven para hindi makalapit sa kanilang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalabas ng otoridad na hindi matatanggihan. You failed as a husband, and you definitely failed as a father. Huwag kang lumapit kay mommy. I am your father. Hindi napigilang may sigaw ni Raven. Ang kanyang boses ay malingaw-ngaw sa buong lobby. A father protects, sagot ni Asher, matatag ang boses. A father provides. A father believes. You did none of those. You were just a biological contributor who gave us his face but not his heart. Napatras si Raven. Ang salita ng 7 taong gulang na bata ay mas matalas pa sa anumang kumpas ng batas. O sandata. Biglang dumating ang mga security guards. Hindi alam ko sinong susundin. Sir Raven, kailangan po ba naming ilabas sila? Subukan ninyo, banta ni Blake habang may pinindot sa kanyang tablet. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa lobby at ang mga digital screens sa paligid ay nagpakita ng isang countdown. In 60 seconds, the entire electrical system of this building will fry. If anyone touches my brothers or my mom, I will wipe out your company's entire database, including the offshore accounts you've been hiding from the BIR, Mr. Ronquillo. Natahimik ang lahat. Ang mga bodyguard ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang mga empleyado ay napasinghap. Ang 3 batang ito, hindi lang basta mga bata. Sila'y mga armas. Raven, do something. Ipapulis po sila. Mga kriminal sila. Hysterical na sigaw ni Miranda. Lumingon si Raven kay Miranda. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy na handang tumupok. Layuan mo ko, Miranda. Bago ko pa magawa sa iyong dapat ay ginawa ko noon pa. Ang ipatapon ka sa kulungan. Kumarap muli si Raven kay Bettina. Bettina, please, let's talk. Mag-usap tayo sa opisina ko. Para sa mga bata. Ang mga bata ay may pangalan Raven. Malamig na sabi ni Bettina. Sila sina Asher, Blake at Connor. At hindi kami pumunta rito para makipag-usap. Pumunta kami dito para bawiin ang dapat ay sa amin. Anong ibig mo sabihin? Inilahad ni Bettina ng isang dokumento. Mendoza Global has just acquired the majority shares of the bank that holds your company's biggest loans. In short, Raven, I am now your biggest creditor and I'm calling in your debts. All of them today. Parang gumuhong kisame sa ulo ni Raven. Sa isang iglap, hindi lang ang kanyang pamilyang nawawala sa kanya, kundi pati ang imperyong kanyang pinaghirapan. We will see you in the boardroom, Mr. Ronquillo, sabi ni Connor na may kasamang malapad na ngiti. Don't be late. We don't like waiting for losers. Naglakad ang mag-iina patungo sa elevator. Ang bawat hakbang nila ay puno ng tagumpay. Iniwan nila si Raven sa gitna ng lobby. Isang bilyonaryo makapangyarihan, ngunit sa oras na yun ay mukhang pinakakawawang tao sa buong mundo. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon lang huminga ng malalim si Bettina. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, pero kagatong hinawakan ni Asher. You're doing great, Mom, bulong ni Asher. He's broken, exactly how he broke you. I know, Asher, sagot ni Bettina. Pilit na pinapatigas ang puso. Pero hindi pa tayo tapos. Gusto ko siyang makitang lumuhod sa putik bago natin siya tuluyang tapusin. Ang boardroom ng Ronquillo Corp ay parang isang vacuum. Walang hangin, puno ng pressure at nakakabingyang katahimikan. Ang mahabang mesang gawa sa mahogany na dati saksi sa mga tagumpay ni Raven ay tila naging isang court of justice ngayong araw.
Sa dulo ng mesa nakaupo si Bettina. Sa kanyang kaliway si Asher na abala sa pagbabasa ng mga legal na dokumento at sa kanyang kanan ay sina Blake at Connor na tila nanonood lang ng isang nakakaantok na pelikula. Sa kabilang dulo, nakatayo si Raven, ang kanyang mga mata hindi maalis kay Bettina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad pero ang presensya ng kanyang tatlong anak ay tila isang pader na hindi niya magiba. Raven, you cannot let them do this. Pilit na pagsingit ni Miranda ang nakatayo sa likuran ni Raven. Ang kanyang mukha ay namamagana sa kakaiyak at sa takot. Hindi pwedeng basta-basta lang nila tayong paalisin. I built this company with you. Biglang tinigan ni Asher ang pagbabasa. Tumingin siya kay Miranda na may matinding lamig. You didn't build this, tita. You leech of it. According sa audit na ginawa ni Blake kaninang madaling araw, you diverted funds to your personal boutique in Paris and bought 3 condominiums in BGC using the company's emergency fund. Wala kang ebidensya, utang ni Miranda. Really? Nakangising sagot ni Blake. Pinindot niyang isang key sa kanyang tablet at ang malaking screen sa likuran ni Bettina ay nagpakita ng mga bank transfers na may pirma ni Miranda. I don't just find evidence. I create a map of your crimes. This is full proof. Ang sheriff ay nasa labas ng building para isilbi ang warrant of arrest mo. Raven, help me! Sigaw ni Miranda. Hawak ang braso ng pinsan. Bitawan mo ako. Malamig na sabi ni Raven. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Miranda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa tatlong bata. I deserve this. I let you poison my mind. Security, get her out of here and hand her over to the police. Raven, no! Bettina, please! Habang kinakaladkad si Miranda palabas ang silid, ang kanyang mga hiyaw ay unti-unti naglaho. Iniwan ang pamilyang matagal ng pinaghiwalay ng puot. Nang sila na lang ang natira, bumuntong hininga si Raven. Bettina, Asher, Blake, Connor, I know sorry is not enough. I was a fool. Naniwala ko sa mga maling tao at tinalikod kong pamilya ko. Pamilya? Singit ni Connor habang pinapaikot ang kanyang mamahaling ballpen. That's a big word coming from a man who left his pregnant wife in a storm. Saan ka nun nanganak si Mommy? Saan ka nun nilalagnat kami? Kailangan magtrabaho ni Mommy na 3 trabaho para lang mabili kami ng gamot. You were here, drinking your expensive whiskey and living like a king. I didn't know you existed. Akala ko, dahil pinili mong maniwalang hindi kami sayo, bulyaw ni Asher. Ang kanyang boses ay punong-puno ng 7 taong naipong galit. You didn't even try to find us. You didn't even look for the truth. You just assumed we were bastards because it was easier for your ego. Napayuko si Raven. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay parang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Anong gusto niyo? I'll give you everything. I'll step down as CEO. Just let me be your father. Isang malamig ng ngitang sumilay sa labi ni Bettina. Tumayo siya't dahan-dahang lumapit kay Raven. Ang tunog ng kanyang takong ay tila tibok ng puso ni Raven. Mabilis at puno ng kaba. Gusto mong maging ama, Raven? Bulong ni Bettina habang nakatitig sa mga mata ng dating asawa. Sige, pero hindi ito madali. Ang Mendoza Global ay opisyal ng kinuhang Ronquillo Corp. You are no longer the owner. Starting today, you are just a consultant. Isang empleyado na susunod sa utos ng mga bastardong tinapon mo. I accept. Mabilis sa sagot ni Raven. Kahit na anong gusto niyo gagawin ko. Kahit na maging janitor ako dito, basta hayaan niyo lang ako na makabawi. Don't celebrate yet, Mr. Ronquillo, babala ni Blake. Being a consultant means you report to us every day at 7 a.m. You will present your reports to me and Asher. And every afternoon, you will be Connor's personal assistant for his special projects. I will do it. Matigas sa sabi ni Raven. Tumingin siya sa triplets ng may pag-asa. I will prove to you that I can be the man you deserve. We'll see, sagot ni Asher. Pero tandaan mo ito, one mistake, one cold look at our mother, and we will erase you from the face of the business world forever. We don't need a father. We are just giving you a chance to be our servant. Lumabas ang triplet sa boardroom na hindi nililingon ng ama na natili si Bettina sa loob. Tinitignan ng lalaking, minahal niya ng sobra pero sinaktan din siya ng gusto. Bettina, thank you for giving me a chance. Bulong ni Raven. Huwag kang magpasalamat sa akin, Raven. Sabi ni Bettina habang naglalakad patungo sa pinto.
Nagpasalamat ka sa mga anak mo. Dahil kung ako lang masusunod, matagal na kitang pinulbos. They wanted to play with your first before they destroy you. Enjoy your new job, consultant. Nang may sarang pinto, naiwan si Raven sa gitna ng boardroom. Siya ay bilyonaryo pa rin sa papel, pero sa loob niya, alam niyang siya ng pinakamahirap na tao sa mundo. Kailangan niyang paumuhin ng 3 munting henyo na may pusong kasing tigas ng brilyante at muling makuhang tiwala ng babaeng ginawa niyang reyna ng galit. Ang laban para sa kapatawaran ay kasisimula pa lang. Ang unang araw ni Raven Ronquillo bilang konsultant at assistant ng sarili niyang mga anak ay nagsimula sa isang hindi inaasahang sampal ng realidad. Eksaktong alas 7 ng umaga, nakatayo na siya sa harap ng pintuan ng kanyang dating opisina na ngayon ay may bago ng signage, Office of the Directors, Asher, Blake, and Connor. Bitbit ni Raven ng 3 tasa ng kape na may iba't ibang timpla. Ayon sa detalyadong instruction na ipinadala ni Blake sa kanyang email kagabi sa ganap na alas 2 ng madaling araw. You're late by 45 seconds, Mr. Ronquillo. Bungad ni Asher nang bumukas ang pinto. Nakaupo ang bata sa swivel chair ni Raven, suot ang isang seryosong mukha habang nagbabasa ng isang 500-page acquisition report. The traffic was, I don't need excuses. I need results. Putol ni Asher, hindi man lang tinitingnan ng ama. Ibigay mong kape kay Blake at siguraduhin mong eksaktong 100 degrees Fahrenheit ang init niyan. Anything less is unacceptable. Dahan-dahang lumapit si Raven kay Blake, nakasalukuyang may 4 na laptop na nakabukas sa harap niya. Here is your coffee, Blake. Kinuha ni Blake ang kape, uminom ng isang malit na sips at kagad na tinabi ang tasa. Too bitter? Parang ugali mo 7 taon na nakalipas. Take it back and fix it. Mahinang sagot ni Raven. Good, singit ni Connor na nakahiga sa isang couch habang naglalaro ng Nintendo Switch. Dahil pagkatapos mo ayusin ang kape, kailangan mo akong samahan. I have a special project sa labas ng building. Ang special project ni Connor ay dinala si Raven sa isa sa mga pinakamahirap na komunidad sa labas ng syudad. Isang lugar na malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park. Bakit tayo nandito, Connor? Tanong ni Raven habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Suot niyang kanyang mamahaling suit pero mukhang out of place siya sa masikip na iskinita. Dito tumira si Mommy nang pinalayas mo siya. Simpleng sagot ni Connor. Ang kanyang boses ay biglang nawala ng laro. Naging seryosong kanyang mga mata. Dito siya naglalaban ng damit ng ibang tao para lang may pambili kami ng gatas. Dito siya umiiyak gabi-gabi habang iniisip kung paano kami pakakainin kinabukasan. Tila sinaksak ang puso ni Raven. Tinignan niyang paligid, ang mga tagpi-tagping bubong, ang amoy ng kanal, ang hirap na buhay. Hindi niya maisip ng kanyang reyna. Ang kanyang asawa ay dumanas ng ganitong klaseng impyerno dahil sa kanyang katangahan. Connor, I'm so sorry. Bulong ni Raven, ang kanyang boses ay gumaralgal. Don't say sorry to me. Say sorry to the floor. Utos ni Connor, tinuri isang lumang community center na puno ng dumi. Mommy used to clean this place for 50 pesos a day. Ngayon ikaw maglinis niyan? Alone. No janitors, no helpers. Just you, a bucket of water, and the brush. Hindi nagreklamo si Raven. Hinubad niya ang kanyang suit jacket, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo, at lumuhod sa simento. Sinimulan niyang kuskusin ang sahig. Ang bawat kuskus ay tila isang paraan na paghingi ng tawad sa bawat segundong naghirap si Bettina. Pinanood siya ni Connor mula sa malayo. Ang batay kumuha ng litrato at pinadala ito sa kanilang group chat. Samantala, sa opisina ni Bettina sa Mendoza Global, pinapanood niyang mga litratong pinadala ni Connor. Kasama niya si Asher at Blake. Is he really doing it? Tanong ni Bettina, may bahid ng gulat sa kanyang boses. He is, Mom, sagot ni Asher. And he's not stopping. Sabi ng GPS tracker sa phone niya, 3 oras na siyang naglilinis doon. He's trying to buy our PT. Malamig na sabi ni Blake, pero hindi sapat ang isang araw na paglilinis para maburang 7 taon na wala siya. I know, bulong ni Bettina. Tumingin siya sa bintana. Ang kanyang pusong matagal nang naging bato ay tila may nararamdamang kakaibang bitak. Ngunit kaagad din itong pinigilan. Huwag kayong magpapadala sa drama niya. He needs to feel the weight of his sins. Gabi na nang makabalik si Raven sa kumpanya. Marumi ang kanyang polo. May mga sugat ang kanyang kamay at halatang pagod na pagod.
Pero nang makita niya si Bettina na palabas na ng building kasamang triplets, nagawa pa niyang ngumiti. Bettina, Connor, tapos ng project, ulat ni Raven habang hinihingal. Tinignan siya ni Bettina mula ulo hanggang paa. You look pathetic, Raven. I know, pero kung itong kailangan para mapatunayan kung seryoso ako, gagawin ko. Sagot ni Raven. Lumapit siya ng bahagya, pero kagad siyang hinarangan ni Asher at Blake. Work is done for today, consultant, sabi ni Asher. Bukas, 6 a.m. ka dapat nandito. We're going to a construction site. Ikaw magiging foreman ni Blake. Don't be late. I'll be there, pangako ni Raven. Habang papaalis ang sasakyan ni Bettina, naiwan si Raven sa dilim ng parking lot. Masakit ang kanyang katawan, pero sa loob ng 7 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na may direksyon ng kanyang buhay. Hindi man siya mapatawad agad, gagawin niyang lahat. Magiging alipin man siya ng sarili niyang mga anak, makuha lang muli ang tiwala ng pamilyang kanyang winasak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Miranda hindi pa tapos. Sa loob ng isang madilim na silid, habang naghihintay ng kanyang hearing, may kausap siya sa telepono. Gawin niyo na. I don't care if those kids get hurt. I want Bettina to suffer, and I want Raven to watch his world burn. Ang madaling araw ay binalot ng makapal na hamog, kasing lamig ng pakikitungo ng triplets kay Raven. Ayon sa utos ni Asher, alas 6 pa lang ng umaga na sa construction site na sila ng bagong Mendoza Ronquillo Integrated Resort. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya at si Raven ang tinalagang site inspector na kailangan magakyat manaog sa mga scaffolding sa ilalim ng init ng araw. Mr. Ronquillo, bakit ang bagal mo? Puna ni Blake habang nakaupo sa loob ng isang air-condition na makeshift office. Tinitignan ng drone feed sa kanyang monitor. The concrete powering in Sector 4 is delayed by 10 minutes. My calculation shows that if you don't move faster, we lose 200,000 pesos in labor cost. On it, Blake, sagot ni Raven sa pamagitan ng kanyang radyo. Ang kanyang katawan ni bugbog pa mula sa paglilinis kahapon at ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos mula sa paghawak ng mga bakal. Ngunit wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya. Habang abalang lahat, isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng construction site. Hindi ito napansin ng mga gwardya dahil abala sila sa pagkasikasa sa mga dumarating na semento. Sa loob ng van, 5 lalaking armado at nakamaskarang naghihintay ng hudyat. Target identified. Ang 3 bating nasa loob ng puting container office. Ang babae wala dito. Ang bilyonary na sa itaas ng building. Ulat ng isa sa mga lalaki sa telepono. Gawin niyo na. Sagot ng isang boses babae mula sa kabilang linya. Isang boses sa puno ng puot. Make sure Raven watches them bleed. Sa loob ng opisina, biglang kumunot ang noo ni Blake. That's strange. Ano problema? Tanong ni Asher habang nagre-repaso ng mga blueprint. May signal jammer sa paligid. May drone lost its GPS lock. Mabilis sa paliwanag ni Blake. Agad siyang tumayo at sumilip sa bintana. Asher, Connor, get down! Isang sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa mga salamin ng container office. Mabilis sa hinila ni Asher si Connor sa ilalim na matibay na mesa, habang si Blake ay nagawang makuha ang kanyang tablet bago tuluyang dumapa. May mga armado sa labas! Sigaw ni Connor. Ang kanyang mukha na dati puno ng katusuhan ay mababakas na ngayon ng tunay na takot ng isang 7 taong gulang na bata. Sa itaas ng building narinig ni Raven ang mga putok. Ang kanyang puso'y tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya sa ibaba at nakitang mga lalaking pilit na winawasak ang pinto ng opisina kung saan ang kanyang mga anak. Asher! Blake! Connor! Sigaw ni Raven. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Raven sa isang pulley system na ginagamit para sa mga materyales. Mabilis siyang bumaba. Ang kanyang mga kamay ay nasunog sa higpit ng pagkakahawak sa lubid. Ngunit wala siyang pakiramdam. Ang tanging nasa isip niya yung mga mukha ng kanyang mga anak. Nang tumamang kanyang paa sa lupa, kumuha siya ng isang bakal na tubo. Parang isang leon na nagwala. Hinarap niyang 2 sa mga armadong lalaking papasok na sana sa opisina. Layuan niyo sila! Bulyaw ni Raven. Gamit ang kanyang husay sa martial arts na matagal niya nang hindi nagagamit, binalibag ni Raven ang unang lalaki kinampas ang pangalawa sa braso. Pero hindi siya nakaiwas nang barilin siya ng isa pang lalaki sa kanyang balikat. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa katawan ni Raven pero hindi siya natumba. Humarang siya sa mismong pintuan ng opisina. Ang kanyang katawan ay naging panangga laban sa mga bala. Raven!
Sigaw ni Bettina nakakarating lang sa site. Kasama niyang kanyang sariling security detail. Sa loob ng opisina, nakasilip ang triplets sa ilalim ng mesa. Nakita nilang likod ng kanilang ama. Tuguan, pagod pero matatag na nakatayo. Nakita nila kung paano sinangga ni Raven ang isang suntok na parusana kay Connor nang mabasag ang pinto. Dad! Mahinang bulong ni Connor. Itong unang pagkakataong tinawag niya itong dad nang walang halong panunuya. Dumating ang mga security ni Bettina at nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapilitang umatras ang mga attackers. Nang masigurong ligtas ng paligid, bumagsak sa Raven sa kanyang mga tuhod. Mabilis at tumakbo si Bettina sa kanya. Raven! Raven! Bakit mo ginawa yun? Sila, ang mga bata, ligtas ba sila? Tanong ni Raven habang kanyang paningin ay nagdidilim na. Ang kanyang puting polo ay puno na ng dugo. Lumapit ang triplets. Si Asher ay nakatitig sa sugat ng ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Blake naman ay mabilis na tumatawag ng ambulansya. Habang si Connor ay umiiyak na sa tabi ni Bettina. Bakit mo kami sinangga? Tanong ni Asher. Ang boses niya ay basag. Sabi namin sa'yo hindi ka namin kailangan. Sabi namin alipin ka lang namin. Ngumiti si Raven ng bahagya kahit na lumalabas ng dugo sa kanyang bibig. Alipin. O ama, gagawin ko lahat para sa inyo. I'm so sorry for everything. Tuluyang nawalan ng malay si Raven sa bisig ni Bettina. Raven! Gumising ka! Raven! Sigaw ni Bettina. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na sa mukha ng dating asawa. Tumingin si Asher sa kanyang mga kapatid. Ang galit na matagal nilang inalagaan ay tila nahalinhan ng isang nakakatakot na takot. Ang takot na mawala ang ama na kani-kanila ay gusto nilang sirain. Blake! Tawag ni Asher. Ang kanyang boss ay naging malamig at seryoso. Find out who did this. Ngayon din. I'm already on it. Sagot ni Blake. Ang kanyang mga matay nagnininga sa galit. At kapag nahanap ko sila, sisiguraduhin ko na mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan nila. Sa gitna ng kaguluhan at serena ng ambulansya, isang bagay ang malinaw. Ang pader na itinayo ng triplets laban sa kanilang ama ay nagsimula ng gumuho. Pero ang tanong ay ito, huli na ba ang lahat para kay Raven Ronquillo? Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng intensive care unit ay tila sumasakal kay Bettina. Nakaupo siya sa labas. Ang kanyang mga kamay puno pa rin ng tuyong dugo ni Raven. Ang dugong ibinuhos nito para maging kalasag ng kanilang mga anak. Sa kanyang tabi ang triplets ay hindi rin mapakali. Si Connor ay nakasandal sa kanyang ina. Ang kanyang mga matay mapula sa kakaiyak. Si Asher naman ay nakatayo, matigas ang tindig, habang nakatitig sa glass window kung saan makikita ang katawan ni Raven na puno ng mga tubo at aparato. Ngunit si Blake ay nakaupo sa sahig ng hallway. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard ng kanyang laptop sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. Blake, tumigil ka muna. Kumain ka na, mahinang sabi ni Bettina. Pero hindi siya naririnig ng bata. Found him! Biglang sabi ni Blake. Ang kanyang boses ay hindi na boses isang 7 taong gulang. Ito ay malamig, walang emosyon at nakakapangilabot. The attackers were hired from the local syndicate called Los Sombras. Pero nagutos sa kanila, ang source ng crypto payment. It came from a burner account linked to a lawyer. Anong lawyer? Tanong ni Asher, lumapit siya sa kapatid. Attorney Salvador, ang personal na abogado ni Miranda Del Fierro, sagot ni Blake. Tumingala siya at sa kanyang mga mata ay makikitang isang mapanganib na ningas. Miranda ordered the hit from inside her detention cell. She wanted us dead, Mom. She wanted to punish Raven by killing us. Ang hangin sa hallway ay tila naging yelo. Tumayo si Bettina. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Miranda. Mom, don't! Pigil ni Asher. Kami nang bahala. She tried to take our lives. She tried to take the man who for the first time acted like a father to us. We won't just send her to jail. We will destroy everything she ever touched. Habang ang mga doktor ay abala sa loob ng ICU, ang triplets ay nagsimulang mag-operate. Sa loob ng VIP lounge ng ospital, tinayo nilang kanilang war room. Asher, you handle the legal and public image, utos ni Blake habang nagtatay pa rin.
I am currently wiping out Attorney Salvador's bank accounts and leaking his involvement in money laundering to the authorities. By sunrise, he'll be disbarred and arrested. Connor, lumingon si Asher sa bunsong kapatid. Nakakapunas lang ng luha. You know what to do with the syndicate. Nakangising tumango si Connor. Gamit ang kanyang kakayahan sa social engineering at manipulasyon, gumawa siya ng isang peking transaksyon sa dark web na nagpapalabas ng Los Sombras ay nagtatago ng ebidensya laban sa isang mas malaking drug cartel. In 1 hour, their hideout will be raided not by the police but by their own rivals, bulong ni Connor. They'll be too busy staying alive to even think about us. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay tinabi nila para kay Miranda. Gamit ang kanyang access sa prison surveillance system, binuksan ni Blake ang audio-visual feed. Sa loob ng selda ni Miranda, nakita nilang babae na kampanting nakaupo. Naghihintay ng balita na pati ng mag-iina. Biglang namatay ang ilaw sa selda ni Miranda. Ang mga sa screen sa paligid niya ay nagpakita ng mukha ng triplets. Hi, Tita Miranda! Ang boses ni Connor ay malingaw-ngaw sa speaker ng selda. Parang galing sa isang horror movie. Did you miss us? Sino yan? Raven? Sigaw ni Miranda. Pilit na tinitingnan ng dilim. Raven is fighting for his life because of you, sabi naman ni Asher. And because of that, we decided that the prison cell is too comfortable for you. Starting today, every asset you ever hid, every person you ever protected you, and every memory of your luxury life is gone. You are now a ghost, Miranda. Isang multo na walang pangalan at walang kakampi. You're just kids. Hindi niyo ito magagawa, hiyaw ni Miranda. We are Ronquillos, malamig na sabi ni Blake. And you should have known better than to touch the Ronquillos family. Sa isang pindot ni Blake, lahat ng properties ni Miranda ay nailipat sa isang charitable foundation para sa mga biktima ng pang-aapi, ang Bettina Mendoza Foundation. Wala nang natira sa kanya ni isang kusing. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang triplets sa ICU. Ang kanilang trabaho ay tapos na. Ngayon silang muling magiging mga bata na naghihintay sa kanilang ama. Pumasok si Bettina sa loob ng kwarto ni Raven. Matapos payagan ng doktor, mahimbing na natutulog si Raven. Ang kanyang mukha ay maputla pero payapa. Umupo si Bettina sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng lalaki. Bakit ka ba ganyan, Raven? Bulong niya habang pumapatak ang luha. Bakit kailangan dumanak ang dugo mo bago ko makita na seryoso ka? I hated you for 7 years. But seeing you like this, it hurts more than the day you threw me out. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Raven. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malabong figura ni Bettina. Bettina, paus na tawag niya. Huwag kang malikot, Raven. May mga tahi ka pa. Saway ni Bettina pero hindi niya binitawan ang kamay nito. Lumingon si Raven sa gilid at nakita ang triplets na nakasilip sa pinto. Si Asher, Blake at Connor ay pumasok ng dahan-dahan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng heart monitor. Ligtas ba kayo? Ang unang tanong ni Raven. Tumango si Asher. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ng kanyang ama. We're safe and Miranda is finished. We took care of it. Ngumiti si Raven ng mahina. Good, my geniuses. Dad, tawag ni Blake. Ang kanyang boses ay nanginginig. Don't do that again. Hindi namin kailangan ng pananggan na mamamatay. We need a father who stays alive. Naramdaman ni Raven ang isang mainit na likido sa kanyang mga mata. Ang salitang dad mula sa kanyang mga anak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. I'll stay alive. Pangako ni Raven. Hindi ko na kayo iiwan. Sa gabing yon, sa gitna ng puting kwarto ng ospital, ang puot na naghiwalay sa kanila ng 7 taon ay tuluyan ng natunaw. Hindi pa itong ganap na kapatawaran, pero itong simula ng isang pamilyang binuo muli mula sa mga sugat ng nakaraan. Isang linggo matapos ang madugong engkwentro sa construction site, pinalabas na si Raven sa ospital. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang malawak at malamig na mansyon sa Forbes Park, dinala siya ng kanyang personal na nurse at mga security sa isang high security penthouse sa kabilang panig ng syudad. Ang kuta ni Bettina at ng triplets. This is not a vacation, Mr. Ronquillo, bungad ni Asher.
habang pinapanood ang mga bodyguard na nilalapag ang mga gamit ni Raven sa isang maliit na guest room. Ang kwarto ay malinis, ngunit kumpara sa master suite ni Raven, ito ay mukhang selda. Mommy only agreed to let you stay here dahil ayaw naming pabalik-balik sa ospital para bantayan ang mga business reports mo. You are here to recover and to serve. Naintindihan ko, Asher, sagot ni Raven. Kahit na medyo hirap pa siyang kumilos dahil sa baling-balikat at mga tahi, pilit siyang tumayo ng diretsyo. Tumingin siya sa paligid. Ang penthouse ay puno ng mga high-tech na gadget at mga larawang nagpapakita ng buhay hinabiti na sa New York. Mga taon na wala siya. At dahil consultant ka pa rin namin, singit ni Blake habang naglalakad palapit. Hawak isang bagot customized smartwatch. You will wear this. It monitors your heart rate, location, and it gives you tasks. Isipin mo na lang Nisa kang NPC sa isang laro at kami ang players. Bago pa makasagot si Raven, uminit ang relo sa kanyang pulso. Isang notification ang lumabas. Task 1. Prepare dinner for the Queen. Mommy will be home in 1 hour, sabi ni Connor na may nakakalokong ngiti. Gusto niya ng authentic Filipino food, yung lasang niluto sa uling, yung lasang pinaghirapan. Gusto namin ng sinigang na baboy pero kailangan ng kamatis ang ginamit na pampaasim, hindi instant mix. At ang kangkong must be perfectly blanched. Pero hindi pa pwedeng masyadong kumilos ang daddy niyo. Mahinang saway ni Bettina na kararating lang. Bitbit ang kanyang briefcase. Ang kanyang mga matay dumapo sa sugatang balikat ni Raven at sa sandaling kumurot ang kanyang puso. Ngunit agad niya itong binawi. Raven, if you can't do it, we can just order. No, mabilis sa sagot ni Raven. Nagtamang paningin nila ni Bettina. I can do it. Sabi ko sa inyo gagawin ko lahat. Isang sinigang lang ito, hindi to kasing sakit ng 7 taong pangungulila. Ang kusina naging isang battlefield. Sa ilalim ng mapanuring mata ng triplets na nakaupo sa kitchen island, nagsimulang maghiwa sa Raven. Ang bawat kumpas ng kutsilyo may kasamang hapdi sa kanyang balikat. Ngunit tinitiis niya ito. Masyadong makapalang hiwa ng sibuyas. Puna ni Blake, the heat is too high. You're scorching the meat, dagdag ni Asher. Mommy likes it spicy but not too spicy. One wrong chili and you're out, pananakot ni Connor. Pawis na pawis si Raven. Ang bilyonaryong sanay na pagsilbihan ay nginang siyang nagkakanda-ugaga sa harap ng kalan. Ilang beses siyang napaso at muntik na ring bumuka ang kanyang tahi ng pilitin niyang buhati ng mabigat na kaldero. Pero nanatili siyang tahimik. Nang ihain ng pagkain, pumasok si Bettina sa dining area. Tikom ang kanyang bibig habang tinitingnan ng pawisang si Raven na nakasuot ng apron sa ibabaw ng kanyang benda. Kumuha ng isang kutsara sa sabaw si Bettina. Ang triplets ay tila mga hurado sa isang cooking show. Hinihintay ang kanyang hatol. It tastes like home, mahinang sabi ni Bettina. Naalala niya mga unang buwan ng kanilang pagsasama noon bago pa malasa ni Miranda ang lahat. Ang lasa ng luto ni Raven ay may kasamang pagsisisi na hindi kayang bayaran ng pera. See? I told you Dad can cook, sabi ni Connor. Nakalimutan ng kanyang ruthless persona sa harap ng masasarap na pagkain. Pero ang katahimikan ni nabasag na biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Isang hindi nasahang bisitang dumating. Sino yan? Tanong ni Asher sabay tingin sa security monitor. Namilog ang mga mata ni Bettina. Ang nasa screen ni si Doña Estela, ang matapang at mapagmataas na ina ni Raven. Ang babaeng sumampal kay Bettina, 7 taon na nakakalipas at tinawag siyang basurang taga-kalye. What is she doing here? Galit na tanong ni Bettina. I didn't tell her I was here. Depensa ni Raven. Agad na tumayo kahit na nanginginig ang mga binti. Bettina, stay here. Akong kakausap sa kanya. No, sabi ni Asher. Tumayo rin ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa talin at puot. She's our grandmother, right? The woman who called us products of a mistake. Let her in. Gusto kong makita kung gaano siya kabilis lumuhod kapag nalaman niya. Nang basurang tinapon niya, siya na ngayon ang may-ari ng lahat ng alahas na suot niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Estela. Mukhang nag-alala pero nanatili ang kanyang mapangmataas na aura. Raven, anak, balitang-balitang nangyari sa construction site. Bakit ka narito sa lungga ng babaeng ito? At sino mga batang ito na kamukhang kamukha mo? Kumarap si Asher kay Doña Estela. Hindi siya natatakot sa naglalakihang diamante nito. Ang babaeng ito has a name
And she is the CEO of the company that just bought your bank, Doña Stella. And this batang ito, we are the geniuses who just frozen your credit cards 5 minutes ago when you step into this elevator. What? Sigaw ni Doña Stella, tinignan ng kanyang designer bag. Lola, singit ni Connor na may matamis ng ngiti. Welcome to our home. Gusto mo ba ng sinigang? Niluto ni Dad. Pero bago ka kumain, kailangan mo muna humingi ng tawad kay Mommy. Or else we might accidentally leak your secret offshore accounts to the news tonight. Napatulala si Doña Stella. Tumingin siya kay Raven para humingi ng saklolo pero si Raven ay lumapit kay Bettina at hinawakan ng kamay nito sa harap ng kanyang ina. Mom, hindi na akong Raven na kaya mong kontrolin. Sabi ni Raven, matatag ang boses. Humingi ka ng tawad kay Bettina o kalimutan mong may anak ka pa. Ang gabi ay naging mas matindi. Sa loob ng penthouse, ang mga anino na nakaraan ay isa-isang humaharap sa kanilang husgado. At ang triplets, silang may hawak ng martilyo ng hustisya. Ang marangyang sala ng penthouse ay naging mistulang isang korte. Sa isang panig ay nakatayo si Doña Stella. Suot ang kanyang purong sutlang terno at mga alahas na kumikinang. Ngunit ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagkalito. Sa kabilang panig naman si Bettina. Kalmado ngunit ang mga matay tila talim ng espada. Raven, pinapanood mo lang bang mga batang ito na bastusin ako? Sigaw ni Doña Stella. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kanyang emosyon. I am your mother. I am Ronquillo. And I am Asher Ronquillo Mendoza. Hakbang ng panganay, tumayo siya sa gitna ni Bettina at ng matanda. Ang apelidong pinagmamalaki mo. Kami ang nagpapanatili niyan ngayon. Without our intervention last week, your family name would be synonymous with bankruptcy and scandal. You little monster! Akmasan ng itataas si Doña Stella ang kanyang kamay para ituro si Asher ngunit mabilis na humarang si Raven. Hinawakan ni Raven ang braso ng kanyang ina. Hindi nang may karahasan kundi na may kasamang babala. Huwag mong ituloy yan, Ma'am. Ang mga batang tinatawag mong monster ay mga anak ko. Ang mga batang tinaboy mo 7 taon na nakalipas na tawagin mong basurang tagakali ang asawa ko. Because she was. Pinagkatiwalaan kita, Raven, pero dinala mo sa pamilya natin ang isang babaeng walang pinag-aralan at isang mabagal na palakpakan narinig mula kay Blake na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang tablet. Interesting choice of words, Lola. Walang pinag-aralan? My record shows that Mom finished her master's degree in New York with high honors. Habang nagtatrabaho at pinapalaki kaming 3. Samantalang ikaw, you haven't managed a single successful business in 20 years. You've been living off Dad's hard work. Enough! Bulyaw ni Doña Stella. Hindi pa kami tapos, singit ni Connor, ang kanyang boses ay malambing pero nakakakilabot. Lola, we found something in the old archives of the mansion, a series of letters. 7 taon na nakalipas, hindi lang si Miranda ang nag-frame up kay Mommy, hindi ba? You knew. Alam mong inosente si Mommy pero hinayaan mo siyang itapon sa ulan dahil ayaw mo sa kanya para kay Dad. Natahimik ang buong silid, napatingin si Raven sa kanyang ina. Ang kanyang mga matay puno ng panibagong sakit at pandidiri. Totoo ba ito, Mom? Alam mo, I did what was best for the family. Depensa ni Doña Stella, bagamat ang kanyang mga mata hindi mapakali. Ang pinakamabuti para sa pamilya ay ang saktan ng sarili mong apo? Tanong ni Bettina sa wakas nagsalita na siya. Lumapit siya kay Doña Stella, dahan-dahan hanggang sa magkatapat ang kanilang mga muka. 7 taon ako nagtiis. 7 taon akong tiniyak ng mga anak ko yung lalaking mas talino, mas malakas at mas marangal kaysa sa inyo. Ngayon tingnan mo ako, Stella. Ang basura na itinapon mo ang siyang bumili ng bahay mo, ng bangko mo at ng kinabukasan mo. You can't do this to me. We already did, sabi ni Blake, pinakitang screen ng kanyang tablet. Lahat ng accounts mo na-freeze na. Ang titulo ng mansyon sa Forbes, it's now under the name of the Mendoza triplets. Starting tomorrow, you have 24 hours to pack your things. You can stay in one of our smaller apartments sa probinsya, yung malapit sa palengke. Total gusto mo kaming tawaging taga-kalye. Subukan mo namang tumira doon. Napaupo si Doña Stella sa sofa na wala ng lakas. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng 3 batang hindi man lang umabot sa kanyang balikat ang taas. Raven, anak, tulungan mo ako, hindi ba? Pagmamakaawa ng matanda, tumingin si Raven kay Bettina at pagkatapos ay sa triplets. Nakita niyang determinasyon sa kanilang mga mata. Lumingon siya sa kanyang ina ng may malamig na tingin. Mom, sabi ko sa'yo,
Ang pamilya ko yung asawa ko at ang mga anak ko. Kung gusto mo manatili sa buhay ko, kailangan mo matutunan. Lumuhod at humingi ng totoong kapatawaran. Hanggat hindi mo ginagawa yan, wala kang anak. Get out! Malamig na utos ni Asher. The guards will escort you at huwag mo susubukang kumuha ng kahit na anong alas na hindi mo personal na pag-aari. Everything in that mansion is now our property. Nang may labas na si Doña Stella, bumagsak ang katahimikan sa penthouse. Si Raven ay napahawak sa kanyang sugat. Ramdamang pagod ng gabing yon. Are you okay? Tanong ni Bettina. Lumapit siya ng bahagya kay Raven. May bahid ng pag-alala sa kanyang boses na pilit ng tinatago. I am, sagot ni Raven. Para sa inyo, kahit ng sarili kong ina, tatalikuran ko. I am sorry you had to deal with her again. Tumingin ng triplets sa isa't isa, lumapit si Connor at tinawakan ng kamay ni Raven. You did good today, consultant. Siguro pwede ka nang matulog sa sofa, imbis na sa guest room. Mas malambot yon. Isang maliit na tagumpay para kay Raven, isang maliit na hakbang patungo sa kapatawaran. Pero habang payapang gabi sa penthouse, isang bantang muling nabubuo sa dilim. Si Miranda, mula sa loob ng kanyang selda, ay may huling alas na ilalabas. Isang sekretong hindi inaasahan ng triplets. Ang gabi matapos ang pagpapatalsik kay Doña Stella ay dapat sana'y puno ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng penthouse, ang hangin ay naging mabigat. Habang mahimbing na natutulog ang triplets, naiwan si Bettina sa balkonahe. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ramdam niyang presensya ni Raven na lumalapit, ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango nang mahalo sa lamig ng gabi. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Raven, maingat ang boses. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na nagpapakita ng benda sa kanyang balikat. Masyadong maingay ang isip ko, Raven, sagot ni Bettina nang hindi lumilingon. 7 taon kong pinangarap ang gabing ito, ang makita silang lahat na nagbabayad. Pero bakit pakaramdam ko may kulang pa rin? Hahawakan sana ni Raven ang balikat ni Bettina, ngunit bago pa man dumapong kanyang kamay, biglang tumunog ang lahat ng monitor sa loob ng penthouse. Ang mga alarm system ay sabay-sabay na nag-red alert. Mom, Blake, look! Sigaw ni Asher mula sa loob. Mabilis na pumasok ang dalawa. Nakita nila si Blake na nakaharap sa kanyang main console. Ang kanyang mukha ay maputla. May pumasok sa internal server natin. It's a high-level breach. Someone is broadcasting a restricted file. And it's coming from the Bureau of Jail Management server. Miranda, bulong ni Raven, ang kanyang mga panga ay nagtatagpo sa galit. Sa malaking screen na sala, lumitaw ang mukha ni Miranda. Wala ng kanyang ganda, ang kanyang bukay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagninga sa isang malupit na tagumpay. Hello Raven. Hello Bettina. Wika ni Miranda, may kasamang nakakakilabot na tawa. Akala niyo ba ay tapos ng laro? Akala niyo ba yung mga henyo na yan ang lahat-lahat para sa inyo? Shut up, Miranda. Anong kailangan mo? Bulyaw ni Raven. Gusto ko lang ibigay ang regalo ko para sa inyong happy family, sabi ni Miranda. Bettina, sabihin mo, alam ba ni Raven ang buong katotohanan tungkol sa mga anak mo? O baka naman si Asher at Blake lang ang tunay na rugkilyo? Namilog ang mga mata ni Bettina, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Stop it, Miranda. Don't you dare. Mom, lumingon si Asher kay Bettina. Ang kanyang matalas na utak ay kagad na nakaramdam ng panganib. Anong sinasabi niya? The DNA records, Raven, patuloy ni Miranda. Tingnan mo ang file na in-upload ko. 7 taon na nakakalipas, hindi lang isang nangyari sa hotel na yon. Bettina was framed. Yes, but she was also vulnerable. Isang bata sa 3 henyo na yan ay hindi sa'yo, Raven. At ang batang yun ang siyang pinakamatalino sa lahat. Biglang lumitaw sa screen ng isang medical document. Isang DNA test result mula sa New York. Nakasulat doon ang mga pangalan ni Asher, Blake at Connor. Sa tapat ng pangalan ni Connor, ang nakasulat ay paternity match 0%. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakasakal. Tumitingin si Raven sa document pagkatapos ay kay Connor na ngayon ay nakatayo lang sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi pagkakaintindi. Bettina, ano to? Tanong ni Raven. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang sa tindi ng sakit. Raven, let me explain. Hagulhol ni Bettina. Nung gabi na pinalayas mo ko, nung nasa ulan ako may nangyari. I was drugged, Raven. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang nung nanganak ako ng isa sa kanila ay iba. So hindi ko siya anak? Turo ni Raven kay Connor. Mommy, is it true? Tanong ni Connor, ang kanyang boses ay maliit at nanginginig.
Ang batang laging may plano, ang batang laging may ngiti, ay tila gumuho sa harap nila. Bastardo talaga ako! No, Connor, no! Lumapit si Bettina para yakapin ang anak pero napaatras si Connor. Tumingin si Connor kay Asher at Blake. Ang kanyang mga kapatid na dati tinuturing niyang kakampi ay tila naging mga estranghero sa kanyang paningin. Si Asher ay nakatitig sa screen, tila pilit na pinoprosesong logic ng impormasyon, habang si Blake ay nakayuko, hindi makatingin. I don't belong here! Bulong ni Connor. Tumaliko siya at tumakbo patungo sa kanyang silid. Isinara niyang pinto ng malakas. Connor! Sigaw ni Raven. Haharap sana siya kay Bettina ng may galit pero nakita niyang mukha ng babae. Ang mukha ng isang inang nadudurog. Itong gusto mo hindi ba, Miranda? Sigaw ni Bettina sa screen. Ang sirain ng mga anak ko. Ang gusto ko'y mawala ang lahat sa inyo. Gaya ng ginawa niyo sa akin. Tawa na Miranda bago tuluyang maputol ang feed. Naiwan silang apat sa sala, apat na taong may kanya-kanyang sugat. Si Asher ay tumingin kay Raven. Dad, what are we going to do? Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Asher sa Raven na dad nang may tunay na pangangailangan ng gabay. Ang henyong bata ay naging isang bata na lamang. Tumingin si Raven sa pinto ng silid ni Connor. Ang kanyang puso'y nahahati. Galit siya kay Bettina sa pagtatago ng sikreto. Pero mas nangingibabaw ang mukha ni Connor. Ang batang nag-aalaga sa kanya nung siya'y may sugat. Ang batang nagpatawa sa kanya sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Hindi ko alam kung sinong ama niya, sabi ni Raven. Ang boses ay matatag na ngayon. Pero alam ko kung sinong tatay niya at ako yun. Tumingala si Bettina, gulat sa sinabi ni Raven. Asher, Blake, pakinggan niyo ko, sabi ni Raven. Lumuhod siya para maging kapantay ng dalawang bata. Ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kung sinong kasama mo sa laban. Connor is your brother. He is my son. At walang kahit na anong papel mula sa impyernong makakapagpabago nun. Ngunit sa loob ng kanyang silid, hindi narinig ni Connor ang mga salitang ito. Nakasuot siya ng kanyang jacket, dala ang kanyang maliit na bag at binubuksan ng bintana ng penthouse. Sa kanyang isip, siya ang maling peraso. Sa isang perpektong puzzle at para maging masaya ang kanyang pamilya, kailangan niyang mawala. Ang gabi ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na mapagtanto ni na Raven at Bettina. Nang pinto ng silid ni Connor ay nakalak mula sa loob. Walang sumasagot sa mga tawag nila. Ang kaba sa dibdib ni Bettina ay tila isang bombang nakatakdang sumabog. Connor, baby, please open the door. Pagsusumamo ni Bettina, ang kanyang boses ay basag na sa kakaiyak. Blake, open the lock, now! Utos ni Raven. Ang kanyang mga matay nanginingas sa takot. Mabilis sinipa ni Blake ang kanyang master tablet. Bypassing done! Bumukas ang pinto, ngunit ang tanging sumalubong sa kanila ay malamig na hangin mula sa bukas na bintana ng penthouse. Ang kurtina ay sumasayaw sa hangin na tila kumakaway sa kawalan. Siya ibabaw ng kama, maayos na nakatupi ang kanyang paboritong asul na jacket at isang maliit na sticky note na may sulat kamay ng isang 7 taong gulang. I am the error in the code. I am deleting myself so the family can be perfect again. Goodbye, mommy. Goodbye, brothers. Goodbye, Mr. Ronquillo. No! Napasigaw si Bettina at napaluhod sa sahig. Raven, ang anak ko! Ang anak ko! Hindi siya makakalayo, sabi ni Asher. Bagamat ang kanyang mga labi nanginginig sa takot. Blake, Tracy's smartwatch, ngayon din. He's smart, Asher. Iniwan niyang relo niya sa ilalim ng unan. Sagot ni Blake, ang kanyang mga daliri nanginginig sa keyboard. But wait, I can access the city CCTV. I'm hacking into the facial recognition servers of the MMDA. Habang naghahanap ang triplet sa digital na mundo, si Raven hindi na nagkasaya ng panahon, kinuha niyang kanyang baril at ang susi ng kanyang pinakamabilis sa sasakyan. Bettina, stay here with Asher and Blake. Bantayan yung mga feed. Utos ni Raven. Sasama ako, gate ni Bettina. No, Bettina, kailangan ka ng dalawa dito. I promise you, ibabalik kong anak natin. Anak ko si Connor, dugo man o hindi. At walang sino mang kukuha sa kanya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bettina ng isang Raven na handang pumatay at mamatay. Hindi itong bilyonaryong negosyante. Ito ang halimaw na nagising para protektahan ang kanyang kawan. Samantalang sa madilim at maulang iskinita ng Makati, naglalakad ang maliit na si Connor. Bitbit niya ang kanyang backpack. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Pakiramdam niya isa siyang virus na kailangang burahin. Ngunit hindi niya alam, may isang itim na SUV na kanina pa nakabuntot sa kanya. Huminto ang sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakasuot. Isang lalaking may aura ng kapangyarihan na kasing tindi ng kay Raven.
ngunit mas madilim ang timpla. Connor, tawag na lalaki. Napatigil si Connor at tumingin sa lalaki. Who are you? I am the answer to your questions, little genius. Ngumiti ang lalaki sa ngiting kasing lamig ng yelo. I am Dante Vargas at akong iyong tunay na ama. Namilog ang mga mata ni Connor. Si Dante Vargas, ang mortal na kaaway ng mga runkilo sa negosyo at ang lalaki matagal nang kinatatakutan ni Bettina. Ang lalaki nag-set up ng gabi ng trahedya, 7 taon nang nakakalipas para sirain ang pagsasama ni na Raven at Bettina. You are my dad? Tanong ni Connor. Yes, at nandito ako para bawiin ka. Hindi ka nila tanggap doon, Connor. Para sa kanila, isa kang pagkakamali. Pero sa akin, ikaw ang aking tagapagmana. Bago pa makasagot si Connor, isang mabilis sa sasakyan ang marurot ng minto. Sa harap nila, nagpatalsik ng putik. Bumaba si Raven at ang kanyang baril na nakatutok agad kay Dante. Bitawan mo anak ko, Vargas. Bulyaw ni Raven. Ang kanyang balikat na may sugat at tila hindi na niya nararamdaman. Anak mo? Tumawa si Dante habang hinawakan ang balikat ni Connor. Nakalimutan mo na bang DNA results, Raven? He is my blood. He is a Vargas. Ikaw ang nang-agaw dito. Dugo lang ang meron ka pero ako nag-alaga sa kanya. Sigaw ni Raven. Connor, halika dito. Halika kay Dad. Nakalubog sa gitna ng dalawang naglalakihang puwersa ang maliit na bata. Tumingin si Connor kay Dante. Ang lalaki nag-aalok ng sagot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Raven. Ang lalaki sumunga ng bala para sa kanya. Ang lalaki naglinis ng sahig para sa kanya. Ang lalaking tumawag sa kanyang genius kahit nagalit ito. Dad! Tawag ni Connor kay Raven. Don't listen to him, Connor. He's a liar. Sigaw ni Dante. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit. Sa sandaling yon, hindi lang buhay ni Connor ang nakataya, kundi ang buong pundasyon ng pamilya Ronquillo Mendoza. Sa loob ng sasakyan ni Raven, nakikinig sa wiretap sina Bettina, Asher at Blake. Blake, disable the SUV's electronics now! Sigaw ni Asher sa kabilang linya. I'm on it! Shutting down the Vargas network! Sagot ni Blake, ang kanyang mga matay nagnininga sa galit. Ang digmaan hindi na lamang sa pagitan ng dalawang ama. Ito ay digmaan ng isang pamilyang pilit na binubuo laban sa isang nakaraang pilit na nambubuwag. Ang ulan ay naging isang malupit na hagupit. Nilulunod ang tunog ng bawat hininga sa eskinita. Nakatayo si Raven sa gitna ng kalsada. Ang kanyang baril hindi umaalis sa direksyon ni Dante Vargas. Ang kanyang sugatang balikat ay muling bumubuka. Ang dugong humahalo sa ulan ay nagpapakita ng kanyang panghihina. Ngunit ang kanyang mga matay na natiling kasing talim ng brilyante. Blood doesn't make a father, Vargas. It's the choices we make. Sigaw ni Raven. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. And you choose to destroy an innocent woman and use a child as a pawn. Innocent? Tumawa si Dante. Hinigpitan ng hawak sa balikat ni Connor. Bettina was a delicious target, Raven. Pinanood ko kung paano mo siya tinapon sa ulan 7 taon nang nakalipas. I was the one who helped her that night, only to leave her broken and pregnant with my seed. She is mine. This child is mine. I am not yours? Biglang sigaw ni Connor. Ang kanyang maliit na boses ay malingaungaw at puno ng otoridad na hindi inasahan mula sa isang bata. I look at your eyes, Mr. Vargas. They are cold. They are empty. My dad's eyes, they are full of pain because he loves us. You don't love me. You just want a weapon. Shut up, you ungrateful brat. Akmasa nang sasampalin ni Dante si Connor na isang matalim na tunog ang narinig mula sa kanyang bulsa. What is this? Gulat na tanong ni Dante habang kinukuha ang kanyang satellite phone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang bungo na may kulay asul na mga mata. Ang signature mark ni Blake. Surprise, Vargas? Ang boses ni Blake ay narinig mula sa external speakers ng itim na SUV. Habang abala ka sa pakipag-usap, I've already drained your Swiss accounts. $40 billion gone in 60 seconds. Consider it as my abandonment fee. At ako naman, singit ng boses ni Asher. I just sent the evidence of your human trafficking and illegal organ trade to the International Criminal Court. The Interpol just issued a red notice. You're not a billionaire anymore, Vargas. You're a fugitive. Namutla si Dante. Sa isang iglap, ang imperyong kanyang pinantatakot ay gumuhos sa kamay ng 2 batang hindi pa man lang nagbibinata. You little monsters! Bulyaw ni Dante. Binunot niya ang kanyang sariling baril at tinutok ito kay Connor.
Kung hindi ko siya makukuha, walang makakakuha sa kanya. No! Sigaw ni Raven. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Raven patungo kay Connor. Bago pa man makakalabit ni Dante ang baril, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng iskinita. Bumagsak si Dante sa semento. May tama sa kanyang binti. Sa dulo ng iskinita, nakatayo si Bettina. Hawak ang isang baril, ang kanyang mga mata ay puno ng bagsik ng isang inang hininga ng buhay. Layuan mo anak ko, Dante, malamig na sabi ni Bettina. O ang susunod na bala ay tatama sa pagitan ng iyong mga mata. Mabilis na nakuha ni Raven si Connor at niyakap ito ng mahigpit. I'm here, Connor. I'm here. Dad is here. Humahagulhol si Connor sa dibdib ni Raven. I'm sorry, Dad. I'm sorry. I thought it was a mistake. You are the best thing that ever happened to me, Connor. Bulong ni Raven habang pumapatak ang kanyang sariling luha. You are a Ronquillo, more than anyone else in this world. Dumating ang mga pulis at Interpol. Pinaligiran si Dante Vargas na ngayon naglulupasay sa putik. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay tinapos ng pagkakaisa ng pamilyang kanyang binuwag. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa penthouse. Sugatan man si Raven, tumanggi siya na magpa-ospital hanggat hindi niya nasisiguro na maayos ang lahat. Nakatayo ang triplet sa gitna ng sala. Lumapit si Asher at Blake kay Connor. Walang salitang binigkas kundi isang mahigpit na yakap. Ang tatlong henyo ay muling naging buo. Connor, tawag ni Asher. The DNA doesn't matter. The code is only as good as the person who writes. And we chose to write you into our lives forever. At saka, dagdag ni Blake habang pinapakita ang kanyang tablet. I already deleted the original DNA records and replaced it with a new one in all government database. Officially and biologically, you are now 100% Raven son. No one can ever question that again. Napangiti si Bettina habang pinapanood ang kanyang mga anak. Lumingon siya kay Raven na nakaupo sa sofa. Pilit na tinitiis ang sakit ng kanyang mga sugat. Raven, tawag ni Bettina. Bettina, I'm sorry for everything. For not believing you 7 years ago. For the pain I caused. Sabi ni Raven. Lumapit si Bettina sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Raven. Matagal na kitang pinatawad nung gabi na sumangga ka ng bala para sa mga anak natin. Let's start over, Raven. For real this time? Dad, tawag ni Connor. Lumapit din siya at yumakap sa binti ni Raven. Can we still be your bosses? Gusto ko pa rin maging assistant kita. Natawa si Raven, isang tawang puno ng ligaya. Of course, anything for my geniuses. Ang gabi ng unos ay natapos na. Ang pamilyang tinapon sa ulan ay muling nabuo. Mas matalino, mas malakas at mas mapanganib sa sinumang susubok na muli silang paghiwalayin. Habang ang pamilyang Ronquillo Mendoza ay unti-unting bumabangon sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang nilalamon ng dilim na sila rin ang may gawa. Sa mundong pinatatakbo ng triplets, ang paghihiganti hindi isang mabilis sa kaganapan. Ito ay isang proseso ng sistematikong pagdurog sa kaluluwa. Ang pagbagsak ni Miranda Del Fierro sa loob ng Correctional Institute for Women, wala nang rina ng manipulasyon. Si Miranda na dati hindi humahawak ng kahit na anong bagay na walang tatak ng Hermes o Gucci ay kasalukuyang nakaluhod sa malamig at malansang semento ng kusina. Bakit hindi pa tumalinis? Sigaw ng isang matanda at barumbadong bilanggo, sabay sipa sa balde ng tubig sa harap ni Miranda. Nanginginig ang mga kamay ni Miranda habang hinahawakan ng basahang puno ng dumi. Ang kanyang mga kuko na dati maingat na nakamanicure ay basag-basag na't puno ng libag. Ngunit hindi ang pisikal na paghihirap ang pinakamasakit sa kanya. Gabi-gabi sa loob ng kanyang selda, bumubukas ang isang malit na monitor sa tapat ng kanyang higaan. Isang regalo mula kay Blake. Hindi ito namamatay. Pinapakita na itong mga livestream na masayang buhay ni Raven at Bettina. Nakikita niyang kanyang dating pinsan na maligayang karga ang triplets, ang mga halik na para sana sa kanya at ang yaman na dati kanyang ninanakaw. Raven, Bettina, pakawalan niyo na ako! Hiyaw ni Miranda sa gitna ng gabi. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tawa ng kanyang mga seldamate. Ang kanyang huling alas, ang lihim ni Connor ay naging sarili niyang bitag. Dahil sa ginawa niya, mas lalong tumibay ang pamilyang gusto niyang wasakin.
Si Miranda ay nabubuhay sa isang impyerno kung saan ang kanyang parusa ay ang panoorin ng kaligayahan ng mga taong kanyang kinamumuhian, habang siya ay unti-unting nalilimutan ng mundo. Ang pagkalunod ni Doña Estela sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya, isang matandang babaeng nakaupo sa isang plastic na upuan sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Si Doña Estela, ang kanyang mga diamante na palitan ng mumurahing plastic na beads, at ang kanyang sutlang terno ay napalitan ng kupas na duster. "Aling Stella, ang utang mo bigas. Kailan mo babayaran?" sigaw ng kanyang kapitbahay. "Ay, Ama Ronquillo, magpapadalang anak ko ng pera," sagot ni Stella. Ang boses ay puno ng desperasyon, ngunit alam ni Stella ang katotohanan. Tuwing katapusan ng buwan, nakakatanggap siya ng isang sobre. Sa loob nito ay may sapat na pera para sa pagkain at gamot. Hindi galing kay Raven, kundi galing kay Asher. Ang sobre ay lagi may kalakip na note. "This is the exact amount Bettina earned per month when you threw her out. Experience how she lived. Only then will you understand the cause of your pride." Wala siyang magawa kung hindi tanggapin ang barya. Ang babaeng dati ay namumuno sa mga gala at charity balls ay ngayon isa na lamang Aling Stella na pinagtatawanan sa palengke dahil sa kanyang mga kwento na nakaraang karangyaan na wala namang naniniwala. Ang kamatayan ng halimaw, si Dante Vargas. Para kay Dante Vargas, ang triplets ay hindi nagbigay ng pagkakataong mabuhay sa kahihiyan. Para sa kanila, si Dante ay masyadong mapanganib para iwanang humihinga. Sa isang maximum security psychiatric facility sa ibang bansa, si Dante nakakulong sa isang white room, isang kwartong walang kahit na anong kulay, walang tunog at walang bintana. Ang kanyang isip na dati puno ng mga madidilim na plano ay unti-unti nang bumibigay. Araw-araw ang mga speaker sa kanyang silid ay napapatugtog ng boses ni Connor, ang batang kanyang tinakwil at ginamit. "You are not my father. You are just a ghost that no one remembers." Isang umaga natagpuan na lamang si Dante na nakatitig sa pader. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang kanyang buong organisasyon ay tuluyan ng binura ni Asher at ni Blake sa mapa ng mundo. Ang bilyonaryong kriminal ay namatay sa loob ng kanyang sariling isipan. Nilamon ng takot sa 37 taong gulang na bata na kanyang minaliit. Samantalang sa deck ng isang marangyang yate sa gitna ng dagat, nakatayo ang triplets habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likuran nila, sina Raven at Bettina ay magkayakap. Binabawi ang 7 taong nawala sa kanila. "Job well done, brothers," sabi ni Asher habang tinitingnan ang huling report sa kanyang tablet tungkol sa paglipat ng lahat ng Vargas assets sa kanilang pangalan. "What's next?" tanong ni Blake. "The world is basically our playground now." Tumingin si Connor sa kanyang mga magulang at ngumiti. Ang kanyang mga matay puno ng kapayapaan. Next is being kids. Pero Asher, siguro pwede nating i-hack ang school system bukas? I don't want to take the math exam. It's too easy." Napatawa ang tatlo. Ang mga genius monster ay nahanap ng kanilang tunay na kapangyarihan. Hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa pamilyang handang lumaban para sa kanila. Ang mga kontrabida ay may kanya-kanya ng krus na pinapasan, habang ang pamilyang Ronquillo Mendoza ay naglalayag patungo sa isang kinabukasang sila lang sumusulat na sariling tadhana. 5 taon na nakalipas, ang penthouse sa Makati ng dating kuta ng triplets ay napalitan ng isang state-of-the-art na kuta sa isang pribadong isla sa Palawan, ang Ronquillo Mendoza Archipelago. Dito, ang teknolohiya at kalikasan ay nagtatagpo, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang 3 binatilyong naglalakad sa dalampasigan, suot ang kanilang mga pasadyang puting linen suits. Sa edad na 12, sina Asher, Blake at Connor ay hindi na lamang mga bata. Sila nang tinaguriang The Untouchable Trinity. Sa mundo ng pandaigdigang panlalapi at teknolohiya, wala nang bakas ng pag-alinlangan sa kanilang mga mata. Ang bawat isa ay lumaking taglay ang bagsik ni Raven at tatag ni Bettina, habang naghahandang pamilya para sa isang marangyang selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Si Blake na ngayon ay may mas malalim na boses at mas matalas na tingin ay mabilis na binuksan ang kanyang hologram display sa gitna ng hapagkainan. "Mom, Dad, may pumasok sa airspace ng isla. Isang hindi otorisadong fighter jet." Ulat ni Blake. Agad na tumayo si Raven. Ang kanyang katawan ay mas matikas na ngayon at puno ng otoridad. Ngunit bago pa siya makakilos, tinaas ni Asher ang kanyang kamay. "Relax, Dad," sabi ni Asher na may kalmado ngunit nakakatakot na tono. "We've been expecting them. Ang sindikato ni Vargas sa Europa.
Nagpadala sila ng kanilang last hope para magiganti. They think because it's a celebration, our guard is down. Inutusan niyo na bang mga security? Tanong ni Bettina, bakas ang pag-alala sa kanyang boses. Security? Natawa ng bahagya si Connor habang pinaglalaruan ang kanyang bagong voice-activated drone controller. Ma'am, we are the security. Blake, activate the Aegis system. Sa isang pindot ni Blake, ang buong isla ay nabalot ng isang invisible electromagnetic pulse at ang fighter jet sa itaas ay biglang nawalan ng kontrol. Ang makina nito'y namatay at ang mga armas nito'y na-disable sa loob ng isang segundo. Connor, take the controls, utos ni Asher. Gamit ang kanyang controller, nahack ni Connor ang autopilot ng fighter jet. Sa halip na sumabog, pilit niyang pinalapag ang eroplano sa isang bakanting landing strip sa kabilang panig ng isla. They wanted an intense encounter, bulong ni Connor habang nakangisi. Pero hindi nila alam na nilalaro lang natin sila. Nila piloto at ang kasama nito sa isang high-tech na detention room sa ilalim ng isla. Pagpasok ni na Raven at ng triplets, ang mga attackers ay nanginig sa takot. Hindi si Raven ang kinatatakutan nila, kundi ang tatlong batang nakatayo sa likuran nito. Sino nagutos sa inyo? Tanong ni Raven. Ang boses ay parang kulog. Hindi kami magsasalita, sagot ng piloto. Lumapit si Blake, hawak isang malit na syringe na may kulay asul na likido. This is a neurostimulant. Hindi to nakakamatay pero gagawin tong 1,000 beses na mas sensitibo ang pandinig at pakiramdam nyo. Kahit ang tunog ng sarili mong paghinga, mararamdaman mo na parang pagsabog. Or, singit ni Connor habang pinapakitang kanyang tablet. Pwede ko ring i-upload ang lahat ng bank accounts ng pamilya nyo sa dark web. Within an hour, thousands of hackers will be hunting your wives and children for the bounty I just placed on their heads. Wait, no please! Sigaw ng piloto. Si Victor Vargas, ang kapatid ni Dante. Siyang nagutos. Gusto niyang bawiin ng Connor, ang bata. Natahimik ang silid. Lumingon si Asher kay Connor. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Connor. Isang ngiting nagpapatunay na siya ay tunay na anak ng isang Ronquillo sa puso't sa gawa. Sabihin mo sa kanya, sabi ni Connor. Lumapit siya sa piloto at tinitigan to sa mata. Na ang batang hinahanap niya patay na. Ang kaharap niya ngayon ay ang kukuha sa huling piraso ng kanyang imperyo bukas ng umaga. Tell him, the Ronquillos are coming for his neck. Matapos ang insidente, bumalik ang triplet sa balkonahe kung saan naghihintay si Bettina. Ang gabi ay muling naging payapa. Kumalik ang triplet sa pisngi ng kanilang ina bago tumabi kay Raven. Dad, tawag ni Asher. The Vargas issues officially closed. By 4 a.m., Victor Vargas will be bankrupt and in the hands of the authorities. Inakbayan ni Raven ang kanyang tatlong anak. I'm so proud of you boys. You've become more than what I ever hoped for. We learn from the best dad, sagot ni Blake. And from the strongest mom in the world, dagdag ni Connor habang nakasandal kay Bettina. Sa gitna ng karagatan, sa ilalim ng mga bituin, ang pamilyang dumaan sa pinakamatinding unos ay nanatiling nakatayo. Ang triplets ay hindi na lamang mga biktima o mga henyong bata. Sila ng mga bagong hari ng kanilang imperyo. Handang protektahan ang kanilang pamilya hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. At dito na po nagtatapos ang madamdamin at makapigil hiningang kwento ng pamilyang Ronquillo Mendoza mula sa hirap at ulan hanggang sa rurok ng tagumpay. Napatunayan ni Bettina, Raven at ng ating mga kahangahangang triplets ng tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo kundi sa tibay ng pagmamahal at sa tapang na harapin ng anumang unos. Sa lahat po ng nakinig, tumangkilik at sumubaybay mula sa kabanatang 1 hanggang sa huling yugto. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Ang inyong mga comments at support ang nagsisilbing inspirasyon namin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Wag po kayong aalis dahil marami pa tayong susulating mga pahina at buuing mga tadhana. Muli po'y ako si Miss Maria, ang inyong tagapagsalaysay, at sa ngalan ng aming manunulat na si Mr. LG, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling matatag, manatiling mapagmahal, paalam po.